Hello everyone! Good evening! So ayan, nagre-repack ako ng asukal dahil wala naman akong kasama. Ayan. So nagre-repack ako ng 1/4, 1/2, tsaka tagi-1 kilong brown sugar. Dahil mabenta sa atin ang asukal. So, ang ginagamit kong supot, pag 1/2, itong ice bag. Ito pala guys, share ko. Itong ice bag na to yung ginagamit ko guys. Super super tibay. And, ilang beses ko na tong nagamit. Ilang beses ko na siyang na-try, pero wala siyang damage ni isa. Magagamit mo lahat. Compare dun sa mga brand na ginamit ko before. Grabe, luging-lugi ako dun. So, sa 1 kilo naman guys, itong supot malabo ang ginagamit ko. Then sa 1/4, ito namang 4/8 na yung ganitong supot. So, ayun. Ito yung mga naripak ko guys. Ayan. So, itong 1/4 meron na tong 20 pieces. Itong 1 kilo na to, meron na tong 2, 4, 6. Siguro mga 8 kilos na to. Pwede na yan. Then, ayan. Patapos na ako sa 1/2 kilo. So, meron na akong naripak na 3. So, okay na siguro yung may maripak akong 10 na 1/2 kilo guys. So, ayun guys, nakakapagod, pero no choice tayo. Diba? May mga bumibili dito. Buti at napapakiusapan ko naman sila. Kapag may bumibili sa akin ng per kilo na bigas. Ayun nga guys. Buti at mababait itong mga customer ko, napapakiusapan ko sila. Kasi nga, dahil nagre-repack tayo dito, nandito sa loob yung timbangan. So, ang nangyayari, nagpaparepack na lang tayo sa kanila ng bigas. Diba? Sila na ang pinagkikilo ko. So, okay naman guys. Madali lang naman silang kausapin. Pero kapag alam ko naman na hindi taga rito, syempre, kailangan naman i-entertain natin. Alangan namang utusan natin, hindi naman natin kakilala. So, mostly, sa mga inuutusan ko lang din dito na mag-kilo-kilo ng kusa nila, yung mga taga rito talaga. Tsaka, syempre din guys, yung mga pinagkakatiwalaan ko rin. Yung alam kong mapagkakatiwalaan. Diba? So, ayun. So, ito guys, yung natitirang brown sugar natin. Paubos na rin. Ayan. Paubos na to guys. Ayan. So, ayun guys. Habang nagre-repack ako, continue tayo sa chika. So, ayun nga. Ay, dumudulas. Dumudulas ang cellphone. So, ayun nga. Alam nyo ba guys na napakalaki ng kita sa asukal? Lalo na kapag bumili ka talaga ng per sako. Talagang matatapatan mo yung presyo ng grocery. Yung mga presyo ng grocery talaga. So alam nyo ba ang kita sa ganito? Sa asukal? Pumapatak ng 12 to 15 pesos. Kapag kapag per kilo. Dumudulas. Sorry. Yan. Pumapatak ng mga ganun. 10 to 20 pesos yung patong. How much more pa dun sa mga 1/4, 1/2. So, haggard na yung itsura ko dahil nga gabi na, mag-8 na at malapit na tayo magsarado. So, tinatapos ko lang to. So, 'di ba, ang dami kong pimple dahil nagka-breakout tayo. Dahil dumating ang ating alam mo na 'yon pag babae ka. Kapag may dumarating sa iyo, 'di ba, nagkakaroon ka ng breakout. So, ganun ako.
So, siguro last na to. May bibili. Ay, wala. So, last na supot na to. Then, konting pahinga. And, ayun. Magchichikahan tayo after ko dito. So, after natin magchikahan, mamaya, magko-close na tayo kasi may bibilhin ako sa labas. Naubusan ako ng benta. Kailangan ko pa yun. Kailangan ko pa naman. So, yun. So, see you! So, ito na guys, yung narepack natin. Ayan. Puno to. Puno yan. So, may half, may 1 kilo, tsaka ito. O 1/4. So, itong mga chichirya na to ilalabas ko mamaya. And then, bukas siguro magdadagdag ako ng kalahating bote ng mantika dahil isa to sa mabenta sa akin. Then, ito, hindi ako pwedeng maubusan ng sibuyas, bawang. Ayan. Sibuyas, bawang. Then, may tuyo na 4 na supot na lang. Then, ito, 1 bote. May luya tayo. Ayan. Then, ito yung mga kalahating mantika. Dadagdagan natin yan bukas. Then, ayan, nagbigay ang aking mother ng lansones, tsaka rambutan. Kaso, hindi ko siya makain sa ngayon dahil may dumating nga. May dumating. Kaya, siguro, bukas pwede na or sa susunod na araw. So, ito yung ito itsura ng tindahan ko. Kung sino man yung nakamiss dyan. Dahil ang tagal nag-update ni kasari nyo. So, ito, laurel. Ayan. So, yun. Tour ko lang kayo dito guys sa aking tindahan. Ayan. Then dito. Ito, meron tayong naka-reserve na egg dito. XL yan. Then, itong mga cup na mabenta rin sa atin. And yung mga yan. So, ayan nga guys. Less hassle na ako ngayon dahil meron na akong online grocery. So, ayan. May charge nga lang na 50 pesos or kung umaabot ka naman ng 10k, ganyan. Ang charge nila is 10 or wala yatang charge pag umaabot ng 10k. Pero this time, naka 6,000 lang ako. May charge ako na 30 pesos. So, ayan. Pumunit ako ng isa dahil maliligo na ako, guys. Sakto, dumating si Cheers Smart na pinag-orderan natin. So, ayan. Ito guys, namali sila ng baba. Hindi sa akin to. So, hindi ko naman alam na hindi pala sa akin. Kaya, na-open natin siya. So, ang order natin is itong 2 supot, 1 karton, tsaka ito. Ayan. Ito yung mga talagang wala na tulad ng mga 4x4, gin, ganyan. Mga toyo. So, ayun lang guys. Hello everyone! So, ayan. Ang putla natin. Bakit ganyan? So, ayan. Alam nyo ba guys, last week, dahil may pakasalan dito sa tabi ko lang, sobrang benta natin. So, yung schedule natin na 6 to 8 ng gabi, Diyos ko, alam nyo ba nung may pakasalan dito sa tabi ko, umabot ako ng 11 ng gabi. Mag-isa ko pa nun guys, kasi nataon pa na, wala yung asawa ko, pumunta ng Manila. So, ang nangyari guys, go ako na na late magsara. Kasi, kahit magsarado naman ako ng maaga, hindi ka rin makakatulog kasi ang ingay ng sound system nila. Talagang yung mga pader kumakabog-kabog. Kaya nga sabi ko
okay lang na nalita ko ng nalita yung yung pagsarado ko nung araw na yun. Actually, 3 days yan 3 days na sunod-sunod na puyat pagod. Kasi, una, pakasal, pangalawa, inuman, then may pahabol pang inuman. Pero haggard na haggard talaga tayo nung first tsaka nung second day. Nung tapos na yung kasal tsaka nung during kasal. So ayan, ang mabenta sa akin nung kasal, hindi alak. Mabenta rin sa akin ng alak, soft drinks, yung mga yan, chichirya. Kasi may pasayawan sila So ayun, ginrap ko naman yung ganung pagkakataon guys dahil malaking kita yon. Kumbaga, minsan lang mangyari na may ganong big event, 'di ba? Sa tabi mo pa. So, papalagpasin mo pa ba 'yon? So, magsasarado ka pa ba ng maaga? So, ayan, sumisilip na yung puti ko. 'Di ba? Ang bata ko pa may puti na. So, yun nga, papalagpasin mo pa ba yung ganong pagkakataon kikita ka ng malaki. 'Di ba? Kaya kahit mag-isa ko lang, ay nako, Diyos ko, para akong turumpo nung gabi na yun. Tapos, ang kaganapan pa, during that night, Diyos ko, ang lakas ng sound system, sigawan kami ng customer. Kaya, ewan ko, pagod ang katawan, pagod din ang boses ko, puyat pa. Kaya nung kinaumagahan, nung kasal, ano oras na ako na nag-open ng mga 7. Not bad kasi maaga pa rin. Pero nung tapos na yung pakasalan guys at alam ko hindi na talaga kaya ng aking powers, Diyos ko, nagsarado ako, natulog ako, diba? So ayun guys, yung chika ko sa inyo, diba, nakabenta tayo ng napakadami that night. Minsan pala mapapasabi ka sa sarili mo na wow, kaya ko pala, diba? So ayun guys, may bumili. So, ayun nga. Alam nyo ba guys, totoo nga yung sinasabi na kapag may mga challenge na binibigay sa'yo or may challenge kang kinakaharap, kailangan harapin mo. Kasi may matututunan ka. Tulad nga nung gabi na yun. Diyos ko, anong oras na ako na nagsara, mag-isa ko pa. So, dun sa nangyaring yun, may natutunan ako. Siyempre, unang-una, natutunan ko na wow, kaya ko pala. And alam niyo yung mas nakaka-touch na natutunan ko dun sa challenge na yon, yung mag-isa ko lang talagang nagbenta at napakadami pang tao during kasalan. Ang pinaka number 1 na natutunan ko is mas lalo kong minahal talaga tong tindahan ko. Alam niyo yun, mas lalo kong minahal, mas lalo kong tinanggap kung nasa ang sitwasyon ako, mas lalo kong minahal na tindera ako. Ayun. Yun yung na-appreciate ko. Yun yung natutunan ko. Ayan. Totoo yung sinabi na tanggapin mo lahat ng paghihirap, lahat ng challenge na binibigay sa'yo ni Lord. Kasi talagang what you reap is what you sow. Diba? Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo pagdating ng araw. So, nahihirapan ka man ngayon, pero tandaan mo kasari, na yung paghihirap mo, merong ibubunga pagdating ng araw. So, yan ang natutunan ko.